Sir Jupiter, paano may papaliwanag kung sabay kayong kinakain ng sakit na hindi makita sa x-ray o laboratory? Kasi ganon ang nangyayari sa amin ng kapatid ko. Kung nilalagnat siya, nanginginig naman ako. Kapag nasusuka siya, naduduwal din ako. Parang iisa lang ang katawan namin na unti-unting pinapatay. Noong una, inisip ko na baka simpleng sipon lang. Baka nagkakahawaan lang kami. Pero paano mo ipapaliwanag na minsan siya ang nilalagnat habang ako ang biglang sumusuka ng itim na tubig? O minsan ako ang inuubo, pero siya ang biglang dinudugo ang ilong kahit hindi man lang bumabahing. Magkaibang sintomas pero sabay palaging dumarating. Parang may gumuguhit na invisible na tali sa pagitan naming dalawa at bawat sakit na dumadapo sa isa kailangan ding daanan ng isa pa. At habang tumatagal mas lumalalim, mas hindi na siya mukhang ordinaryong karamdaman. Hanggang dumating yung araw na sabay kaming dumura ng langaw. Ako si Rona, 38 anyos, panganay, simula pagkabata ako na ang nagtataguyod sa aming pamilya. Ang tatay namin, maaga kaming iniwan. Ang nanay naman namin, nagtitinda ng gulay para buhayin kami. Kaya bata pa lang ako, nakasanayan ko na naakuin ang mga bagay na hindi nagagampanan ng aming ina. Ako ang nagbubuhat, ako ang nagbabantay, ako ang nagsasara ng tindahan, ako ang tumatayong pangalawang nanay kay Edwin. Si Edwin naman, 34, bunso, palabiro, magaan kasama. Mabilis makagaan ng loob ng tao. Kung ako ang bato, siya yung tubig. Kung ako ang seryoso, siya yung nagbibigay ng tawa kahit sa gitna ng problema. May asawa na siya at may 2 anak, pero sa negosyo naming maliit na water refilling station at sari-sari store, lagi pa rin kaming magkasangga. Ako ang bantay at taga-manage ng kita. Siya ang taga-buhat, taga-hatid ng galon, taga-asikaso ng suki. Magandang kombinasyon kasi kung wala ako, hindi tatakbo ang tindahan. Minsan nga naiisip ko baka kung wala siya, matagal na akong nalunod sa bigat ng responsibilidad. Pero kahit ganon, hindi rin nawawala yung sama ng loob na ako pa rin ang tumatayong sandalan. Siya kasi may asawa at 2 anak na kailangan ding alagaan kaya't madalas nasa akin ang huling desisyon at pasanin. Ang hindi ko lang alam sa likod ng mga ngiti niya at biro, may mga bagay pala siyang itinago. At doon nagsimula ang lahat. Ang buhay namin dati, simple lang. 8:00 pa lang ng umaga, gising na ako para buksan ng tindahan. Mag-aayos ako ng paninda, magbibilang ng barya, habang si Edwin naman abala sa paglalabas ng mga galon ng tubig. Madalas kaming sabay mag-almusal bago dumating ang mga suki. Sa hapon, kapag kaunti na ang customer, sabay kaming uupo sa harap ng tindahan. Nagkakape, nagkakwentuhan ng kung ano-ano, balita sa baryo, kamusta ang mga bata hanggang sa mga simpleng chismis ng kapitbahay. Wala kaming iniisip kundi ang araw-araw. Kung minsan ang pinakamalaking problema lang namin ay kung may atrasadong bayad si supplier o kung may lumang freezer na kailangang ipagawa. Normal lang, tahimik. Hanggang dumating yung una naming sabay na pagkakasakit. Biglaan po. Parang walang pasabi. Isang hapon, nag-ayos ako ng kahon ng soft drinks nang parang may mainit na hangin na dumapo sa batok ko. Nang gabing yun, nilagnat ako. Akala ko dahil lang sa pagod, pero pagkabukas, si Edwin naman ang nilagnat. Mas mataas pa, halos nanginginig na siya sa tricycle. Inisip naming baka pareho lang kaming naulanan o baka nagkahawaan. Pero sumunod na linggo, kakaiba na. Hindi lagnat, kundi matinding sakit ng tiyan. Una akong nadapa sa sakit, parang pinipilipit ang bituka ko. Kinabukasan siya naman nang napaupo sa sahig, yakap ang tiyan, pawis na pawis kahit malamig ang hangin.
Nagpunta kami sa health center. Nagpa-check up. Sabi ng doktor, wala raw sa dugo, malinis daw ang x-ray. Pinauwi lang kami na may reseta ng gamot para sa acid at vitamin C. Umuwi akong magaan ng pakiramdam kasi ang ibig sabihin wala namang malalang sakit. Pero habang pauwi kami, nagtanong si Edwin, "Ate, paano kung hindi sakit to? Paano kung may gumagawa nito sa atin?" Natahimik ako. Ayoko siyang sagutin kasi ayoko ring isipin na baka totoo. Pero paano nga ba i-dismiss kung mismong katawan mo na ang sumisigaw na may kakaiba? Isang gabi habang sabay kaming nakahiga sa magkahiwalay na kwarto, nagising ako sa sobrang pagkaduwal. Tumakbo ako sa lababo. Pagdura ko, may lumabas na maliit na langaw. Halos hindi ako makahinga. Nanginginig ako nang puntahan si Edwin at laking gulat ko nang makita siyang nakahawak din sa tiyan, pawis na pawis, at may iniabot sa akin. Isang panyo na may pinatay na langaw sa loob. Pagkakita ko doon, hindi ako agad nakapagsalita. Pareho kaming humihingal, parehong pawis na parang tumakbo ng kilometro, kahit wala namang kaming ginawa, kundi magdura. "Ate," halos pabulong niyang sabi, "anong nangyayari sa atin?" Hindi ko siya sinagot. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil natatakot akong marinig mula sa sarili kong bibig na baka totoo na ang iniisip niya. Kinabukasan, pilit naming ibinalik sa normal ang lahat. Dumating ang mga suki. Nag-deliver si Edwin ng galon, ako naman balik sa tindahan. Pero kahit anong gawin namin, hindi namin matakpan yung kaba. Lalo na nang mapansin kong pareho kaming nangingitim ang kuko sa hintuturo. Maliit na bagay lang siguro kung titingnan, pero para sa amin isa na namang patunay na magkasabay kaming hinahatak ng kung ano. Dumating din sa punto na hindi na lang katawan ang naaapektuhan. Minsan sabay kaming nakakaramdam ng pagkabalisa. Sa isip ko baka nga may kinalaman sa trabaho. Baka dahil lagi kaming sabay kumakain, baka pareho kaming exposed sa tubig o sa kemikal na hindi namin alam. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na may scientific explanation na hindi ito kakaiba. Pero mas lalo akong nabahala nang makita ko si Edwin isang hapon nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa sahig. Paglapit ko nakita kong basa ng laway ang tiles at may kumikilos na mga uod na parang galing sa bibig niya. Pinilit niyang tumawa. Siguro panis lang yung kinain ko. Pero kita ko sa mga mata niya, takot siya. At doon na unti-unting pumasok sa isip ko ang posibilidad na hindi lang katawan namin ang dinadali, may kumikilos na mas malalim. Doon ako nagsimulang mag-isip kung bakit kaming dalawa at bakit sabay. Maraming pwedeng dahilan, maraming pwedeng galit sa amin, dating suki na hindi nabayaran agad, kapwa negosyante na naiinggit sa negosyo namin, o kapitbahay na may sama ng loob. Pero kung sino man, malinaw ang layunin. Hindi lang sirain ang katawan namin, kundi sirain din ang samahan naming magkapatid. At doon, Sir Jupiter, nagsimula ang tunay na bangungot. Sir Jupiter, pilit naming ibinalik sa normal ang lahat, para bang kung hindi namin papansinin baka kusang mawawala. Bumangon pa rin ako ng 8:00 para buksan ang tindahan. Nag-aayos pa rin si Edwin ng mga galon at nagdi-deliver sa mga suki. Nagkakape pa rin kami sa hapon kahit hindi na ganun karelax ang pakiramdam. Para bang lahat ng galaw namin may kasama ng kaba. Pero hindi rin nagtagal. Lumala ang mga sintomas at hindi lang basta lagnat o sakit ng tiyan. Minsan sabay kaming nagising sa madaling araw, parehong pawis na pawis, parehong hirap huminga. Minsan sabay kaming nagkaroon ng mga pasa sa braso at hita na hindi namin alam kung saan nanggaling. At ang pinakakaiba, may mga pagkakataong magkaiba ang sintomas pero sabay ang oras. Ako biglang nawala ang boses na parang pinipisil ng lalamunan ko, habang si Edwin naman ay nilalagnat ng halos 40.
Nakakabingi ang tahimik na paghabol namin ng hininga kasi alam naming sabay kaming dinadapuan ng kung anong hindi namin maipaliwanag. Napansin ko ring parang may oras ang lahat. Kadalasan 3:00 ng hapon o kaya 12:00 ng madaling araw. Parang may nakatagdang oras ng panawagan. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni lang pero halos lagi kong nasisilip ang orasan bago kami sabay atakihin. At hindi lang katawan namin ang apektado. Nagsimulang may mga kakaibang nangyayari sa paligid ng bahay at tindahan. Isang umaga pagkagising ko may 5 patay na langaw sa ibabaw ng altar ng nanay. Wala namang bukas na bintana, wala ring pagkain sa tabi. Hindi ko pinansin. Pero kinabukasan sa loob naman ng isang sealed na galon ng tubig na binebenta namin, may nakita akong parang putik na gumagalaw. Pinabalik ko agad ang galon sa supplier pero ang sagot nila imposible raw. Ang galon daw na yon ay bagong linis at bagong seal. Minsan din may amoy panis na umaalingasaw sa loob ng tindahan. Kahit anong linis ko, kahit anong sabon ang gamitin ko, bumabalik. At laging sa hapon ko ito naaamoy, kasabay ng panginginig ng katawan ko. Si Edwin unti-unti ring nagbago. Dati siya yung palabirong kapatid na kahit anong problema may banat na nakakatawa. Pero ngayon madalas siyang tahimik, madali ring uminit ang ulo niya. Isang beses pinagsisigawan niya ang asawa at mga anak dahil lang sa maliit na bagay. Yung gatas daw ay naiwan sa mesa. Pagkatapos niyang sumigaw, bigla siyang umupo at nagtakip ng mukha, humingi ng tawad at halos umiyak. Kita ko hindi niya rin maintindihan kung bakit bigla siyang nagagalit. Hindi lang katawan at ugali namin ang naapektuhan, pati panaginip namin sabay na rin. Pareho naming napanaginipan ang iisang bagay. Isang matandang babae. Nakaupo sa bangkito sa dilim. May hawak siyang garapon na puno ng langaw at nakangiti siya. Hindi ko alam kung sino siya pero pareho naming nakita. Kinilabutan ako nang ikwento yun ni Edwin at halos pareho kami ng detalye. Doon ko na talaga naisip, hindi ito normal. Wala kaming choice kundi bumalik sa health center. Doon naman, gaya ng dati, malinis ang dugo, maayos ang x-ray. Binibigyan lang kami ng gamot para sa tiyan, para sa lagnat, para sa vitamins. Pero sa bawat resultang lumalabas na normal, mas lalo akong natatakot kasi ibig sabihin wala silang makikitang mali. Pero kami ni Edwin, sabay-sabay na pinahihirapan. Habang lumalala ang lahat, nagsimula na ring maapektuhan ang negosyo. May kumalat na chismis na baka nakakahawa ang sakit namin, kaya yung mga suki unti-unting umiwas. Kung dati 10:00 pa lang puno na ng customer, ngayon wala na halos bumibili maliban sa ilang kapitbahay na malapit sa amin. Lalo akong nadagdagan ng bigat kasi hindi na lang katawan namin ang pinapahirapan, pati ang aming kabuhayan. Pati pamilya ni Edwin na apektuhan. Napansin kong parang nagiging mailap ang asawa niya. Ayaw nang makasama sa pagkainan. Madalas nagdadahilan para huwag muna silang matulog sa bahay. Nahihiya siguro, natatakot o baka sawa na rin sa paulit-ulit na sakit ni Edwin. Isang gabi, halos mawalan kami ng malay sa sabay na atake. Pareho kaming nanginig. Pareho kaming halos hindi makagalaw. Pagkatapos noon nagsalita ako. Kung may gumagawa nito, kailangan na nating hanapin kung sino. Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa akin at kita ko sa mga mata niya na matagal na niyang iniisip yun. At doon dumating ang pinakamatindi. Pagsapit ng hating gabi, sabay naming narinig ang pagkatok. Una, sa pinto ng tindahan. Sunod sa pinto ng bahay. Halos sabay, parang may 2 kamay na kumakatok sa magkaibang bahagi ng bahay. Lumapit si Edwin sa tindahan, ako naman sa pintuan. Pagbukas namin, parehong wala, pero may iniwan. Sa harap ng pintuan ng bahay may garapon.
at sa loob ng garapon puno ng buhay na langaw na nag-uumpugan sa salamin. Nang makita ko yon, biglang dumugo ang aking ilong. Si Edwin din sabay na dumugo. Hawak-hawak naming dalawa ang ilong namin habang ang garapon sa sahig ay nag-iingay sa pagaspas ng mga pakpak ng langaw. At doon ko na-realize, Sir Jupiter, hindi na namin matatakasan. Ganon pa man, Sir Jupiter, pilit naming ibinalik sa normal ang lahat. Kahit pa ramdam na ramdam ko ang bigat ng katawan, kahit pa halos hindi na makagalaw si Edwin, pinipilit pa rin naming bumangon araw-araw na para bang kung magpanggap kaming normal, kung ipakita namin sa kapitbahay na okay kami, baka kusa na lang itong mawala. Bukas pa rin ang negosyo tuwing alas 8 ng umaga. Ako ang nag-aayos ng kaha, nagbibilang ng barya, naglilista ng utang ng suki. Si Edwin kahit nangingitim ang ilalim ng mata at pawis na pawis kahit hindi mainit, binubuhat pa rin ng mga galon at nagde-deliver sa kliyente. May mga pagkakataon na halos matumba siya sa kalsada, dala ang 2 galon at ako ang nagmamandaling lalabas para tulungan siya. Pero sa harap ng mga kapitbahay, pilit kaming nakangiti para hindi halata. Pero halata na, Sir Jupiter. Ako mismo bigla na lang may mga pasa at sugat na hindi ko alam kung saan nanggagaling. May araw na paggising ko kulay ubi na ang hita ko na para bang may sumipa habang natutulog. May gabi na natutulog akong maayos pero paggising ko may gasgas ang braso o balikat ko. Para akong binugbog ng hindi ko nararamdaman. At ang mga sugat na yon hindi ordinaryo. Kakaiba ang itsura. Parang sinadya ang pagkakaguhit. Si Edwin naman araw-araw nang namumutla. Parang nauubusan siya ng dugo. Madalas sumasakit ang tiyan niya at minsan natutulala siya habang nakahawak sa tagiliran. Sinasabi niya na kaya pa niya na hindi dapat magsara ang tindahan pero kita ko sa mga mata niya na hirap na siya. Sa una, pinipilit pa rin naming magtulungan. Ako ang madalas magbuhat ng mas magaang galon para hindi siya masyadong mahirapan. Siya naman kahit pinipilit niyang magbiro, mabilis mainis kapag may maliit na aberya sa tindahan. Halata sa kilos namin na may tensyon. Hindi na kami katulad ng dati na sabay pang nagtatawanan habang nag-aabot ng paninda. Ngayon para na lang kaming 2 taong parehong napipilitan. Isang umaga paggising ko, naramdaman kong parang may hapdi sa braso ko. Pagtingin ko may mahaba at tuwid na gasgas. Malinaw, pulang-pula, pero wala namang matulis na bagay sa higaan ko. Hindi rin ako natumba o nasabit sa pader, para bang kusa na lang siyang lumitaw habang natutulog ako. Ang pinakakakaiba, habang tinititigan ko yung sugat parang lalo siyang namumula at halos maramdaman ko ang kirot na dahan-dahang lumalalim. Kinagabihan si Edwin naman ang nakaranas ng kakaiba. Bigla siyang nagsuka sa harap ko. Akala ko dahil lang sa kinain niya. Pero nang tingnan ko may lumabas na hibla ng buhok. Puting uban, maiksi, halatang hindi sa kanya at hindi rin sa akin. Wala namang ganoong buhok sa bahay at wala rin sa pamilya namin. Doon kami pareho natigilan. Kasi kung dati pwede pa naming sabihing simpleng lagnat, simpleng sipon, ngayon malinaw na may pumipirma. Hindi na random. Parang may nag-iiwan ng marka para iparamdam na sinasadya. Pareho kaming hindi makapagsalita. Tumitig lang kami sa isa't isa at sa katahimikan na yon ramdam ko iisa ang iniisip naming dalawa. May taong gumagawa nito. Hindi na ito guni-guni. Mula noon, hindi na mapakali ang isip ko. Madalas akong mapatingin sa mga tabing bahay, tabing negosyo, iniisip kong may galit ba sa amin. Inalala ko ang mga nakaraang sigalot, yung kapitbahay naming nagalit kasi may utang na hindi agad nabayaran. Yung tindahan sa kabilang kanto na nagsara ng mas lumakas ang kita namin. Yung matandang babae na matagal nang may tampo kay Edwin dahil nabangga raw niya ang aso noon. Lahat sila pwedeng may dahilan. Pero habang iniisa-isa ko yon, napaisip ako baka ako ang may kasalanan. Baka may nasabi ako, baka may nagawa akong hindi ko na maalala.
Lahat ng sugat, lahat ng pasa sa katawan ko madalas lumalabas. Minsan iniisip ko, baka ako ang tinatamaan ng galit. Baka ako ang target. Nang minsang nabanggit ko ito kay Edwin, bigla na lang uminit ang ulo. Hindi pa man ako tapos magsalita, agad niyang sinabi, baka ikaw nga may atraso, ate. Baka minasungitan ka, baka ikaw ang may ginawa. Imbis na i-assure ako na di namin to kasalanan o pag-uusapan namin o sabay naming i-figure out anong nangyayari, siya pa ang nagbalik ng sisi sa akin. Napansin ko pa na tuwing napag-uusapan ng tungkol sa posibleng may galit sa amin, biglang nagbabago ang tono niya. Nagiging defensive, nagiging mainit ang ulo. Para bang hindi niya kayang harapin ang usapan. Lagi niyang binabalik sa akin. Doon ako nagsimulang magduda. Kasi kung pareho kaming inosente, bakit ganun lagi ang reaksyon niya? Bakit parang takot siyang mapag-usapan ng posibilidad? Bakit parang may tinatago? Kinabukasan halos hindi na makagalaw si Edwin sa sobrang sakit ng tiyan. Nakahiga lang siya, balot ng pawis, nanginginig. Ako ang nagasikaso, nagpunas ng pawis niya, nagabot ng tubig, nag-init ng sabaw. Pero sa halip na magpasalamat, bigla niya akong pinagbintangan. Sabi niya baka ako raw ang dahilan kung bakit kami pinaparusahan. Baka ako ang may atraso, baka daw ako ang may kasalanan, kaya pati siya nadadamay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa kabila ng lahat ng ginagawa ko para sa kanya, ako pa ang pinagbintangan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tinanong ko siya ng diretso, ikaw, may tinatago ka ba? Hindi siya agad sumagot. Tumitig lang siya sa akin tapos biglang sumabog. Galit na galit siya. Sabi niya unfair daw ako. Kesyo palaging siya na lang ang mali, siya na lang ang pinagdududahan. Kesyo kahit siya ang nagpapakamatay sa trabaho, siya pa raw ang mali. Nanahimik na lang ako. Di ko na siya sinagot. Kasi sa totoo lang, mas sugatan ako sa mga sinabi niya kaysa sa mga pasa sa katawan ko. Doon ko na-realize hindi lang pala katawan namin ang inuubos ng barang na ito. Pati ang tiwala naming magkapatid unti-unti na ring kinakain. At mas masakit yun, Sir Jupiter. Kasi kung wala na kaming tiwala sa isa't isa, paano pa namin malalabanan ang isang bagay na hindi namin makita? Alam kong pareho kaming pagod ni Edwin, pero hindi ko maalis ang pakiramdam na may pader na sa pagitan namin. Araw-araw ramdam ko na parang hinihiwalay kami ng mga sintomas na ito. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa paraan namin ng pakikitungo sa isa't isa. Sa negosyo halos ako na lang ang nakaharap sa camera at nagla-live selling. Nagtatry na magpakatatag kahit mahina na ang katawan ko. Si Edwin sa kabilang banda laging may dahilan kung bakit hindi siya makakatulong. Minsan may lakad daw, minsan may sakit o kaya'y tahimik lang sa kwarto habang ako ang nag-aayos ng lahat. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang ang bigat na pinapasan niya sa sarili at bakit ako naiwan na parang nag-iisa sa lahat ng ito. Subalit kahit ganito, sinusubukan kong manatiling mahinahon. Pilit kong kinokontrol ang takot at galit sa loob. Pero bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ko ang distansya sa pagitan namin. Distansyang dati hindi ko akalaing mararamdaman sa isang kapatid. Masakit isipin pero hindi ko maalis ang pakiramdam. Hindi lang katawan ang napapagod, kundi pati ang tiwala at pagmamahal namin bilang magkapatid ay unti-unti nang nasusubok. Ang hirap ay hindi lang sa sakit kundi sa malamig na pakikitungo ni Edwin, sa mga titig at salitang parang nagtatakda ng distansya sa amin. Tuwing may sintomas ako, lagi na lang ako ang napaparatangan ni Edwin. Baka ikaw pala ang binarang at nadamay lang ako. Sabi niya minsan habang nakatingin sa akin na parang ako ang may kasalanan sa lahat. Tahimik lang ako sa umpisa, pilit kinukontrol ang nararamdaman ko. Pero sa loob ko naiipon ang galit at pagkalito. Hindi ko maintindihan kung bakit ako ang binabato ng sisi, samantalang si Edwin na dati ay katuwang sa lahat ng hirap, ngayon ay laging palayo at malamig. Napapansin ko rin na umiwas siya sa mga gawain sa bahay at negosyo.
Minsan hindi na lang siya umuwi kapag nandoon naman tahimik o lasing lang at parang wala na siyang pakialam sa paligid. Ako naman nag-iisa na lang sa live selling at sa pang-araw-araw na responsibilidad at habang ginagawa ko yun, napagtanto ko na halos hindi siya apektado sa bigat na pinapasan namin. Sa bawat puntong yon, unti-unti kong naisip baka may tinatago siya. Ang biglaang paglayo, ang defensive na ugali, parang may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng nangyayari. Hindi ko alam kung ano, pero ramdam ko na may sikreto si Edwin na kailangang lumabas. Isang gabi, sobrang sakit ng tiyan ni Edwin, halos hindi na niya maigalaw ang sarili. Wala na akong nagawa kundi dalhin na sa ospital. Habang hinihintay namin ang doktor, ramdam ko ang bigat sa pagitan namin. Sa harap ng nurse, naglabas ng sama ng loob si Edwin. Sinisisi niya ako sa lahat, sa sakit niya, sa nangyayari sa negosyo, sa bawat hindi may paliwanag na problema. Nararamdaman ko ang kahihiyan at kirot. Pilit akong nanahimik, kahit ang puso ko ay puno ng sama ng loob. Hindi ko maintindihan. Ang kapatid ko na dati ay mapagbirong kausap, ngayon parang estranghero. Ang init ng galit niya at ang malamig niyang mga mata, nagpapaalala sa akin na hindi na siya. Pagkatapos ng gabi na yon, umuwi ako ng ramdam ko na hindi na ako pwedeng umasa sa kanya. Napagpasyahan kong mag-isa na lang. Kailangan kong humanap ng paraan kahit na ako na lang mag-isa ang magsumikap. Ang negosyo, ang live selling, ang pang-araw-araw na gawain, lahat ay naiwan sa akin. Si Edwin tila naglaho sa mga desisyon at responsibilidad o kung nandoon man tahimik lang. Walang ambag, parang hindi apektado sa bigat ng sitwasyon. Sa gabi habang nakaupo ako sa kusina, pinagmamasdan ko siya sa kabilang silid. Nakakaintriga na parang may kinatago siya at may lihim na nag-uugat sa lahat ng nangyayari. Nakita ko sa kanyang galaw at paraan ng pagtugon na may alam siya na hindi niya sinasabi sa akin. Ang pagkakaintindi ko sa kapatid ko dati na kahit seryoso lagi siyang maaasahan ay unti-unti nang napapalitan ng duda. Habang tumatagal, mas napapansin ko na may bagay talaga si Edwin na hindi niya sinasabi. Tuwing napag-uusapan namin ang posibleng may galit sa amin, biglang umiinit ang ulo niya. Nagiging defensive at palaging binabalik ang sisi sa akin. Parang lagi akong may kasalanan kahit wala naman. Dati kahit seryoso ang usapan, lagi naming nauubos sa tawa at biruan. Ngayon halos hindi na kami nagkakaintindihan. Isang gabi habang nagla-live selling ako, narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono. Hindi malinaw ang lahat ng sinabi niya pero may nabanggit siyang pangalan, parang pamilyar. Konektado sa kapitbahay o sa isang kamag-anak. Hindi ko alam kung bakit pero may sumagi sa isip ko. Baka may alam siya na hindi na sinasabi. Ang puso ko ay biglang bumilis at ramdam ko na hindi lang simpleng hiwaga ang nangyayari. Doon ko naisip, kailangan kong malaman ang totoo kahit pa ako lang mag-isa. Hindi ko na kayang umasa sa kapatid ko para alamin ito at ramdam ko na ang pagkaalipusta at kakulangan ng tiwala ay mas lalong pumapabigat sa amin. Kailangan kong kumilos. Kinabukasan, pinili kong pumunta sa albularyo. Kahit alam kong malayo at mag-isa lang ako, kinuha ko ang lakas ng loob. Dala ang pangamba at sakit na iniwan ni Edwin sa akin. Habang naglalakad papunta sa bahay ng albularyo, iniisip ko ang lahat. Bakit ganito ang nangyayari sa amin? Bakit parang kami ang target? At ano ang sikreto ni Edwin na parang may kinalaman sa lahat ng ito? Pagdating ko sa albularyo, sinalubong niya ako na may seryosong tingin. Hindi ko na muna sinabi ang buong kwento. Sinimulan ko sa mga sintomas at mga palatandaan na nakita ko. Habang nakikinig siya, napansin kong tumigil sa paghinga ng medyo matagal at saka lang nagsalita. May nakabarang sa inyo, sabi niya. Hindi ito basta-basta at hindi man lang nagmula sa isang estranghero. May personal na dahilan at may kasalanan sa pamilya na siyang pinaparusahan. Pero hindi lang isa,
Nadamay ang kapatid na malapit sa may ginawa. Sa mga salitang yun, bigla kong naintindihan ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang simpleng hiwaga o sakit ang pinagdadaanan namin. May ginawa si Edwin na may malaking epekto sa pamilya at ang pagbabalik ng galit na yon ay tumama sa amin pareho. Hindi ko alam kung kakayanin namin ito, pero sa oras na yon, alam ko na kailangan kong humarap sa katotohanan at kung kinakailangan harapin mismo si Edwin. Pagkatapos kong maglakad pa uwi mula sa bahay ng albularyo, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko na parang hindi na kaya pang itago. Habang naglalakad, iniisip ko ang lahat ng nangyari sa amin, ang sakit at pagsusuka at ang pagbabago kay Edwin. Noon ko lang naintindihan na hindi lang basta sakit ang nagpapahirap sa amin. May dahilan ang lahat. Isang bagay na matagal niyang itinatago at ngayon ko lang nalaman sa tulong ng albularyo. Ipinaliwanag sa akin ng albularyo kung bakit kami nadamay sa barang. Nakatuon ito kay Edwin, pero dahil malapit kami, nadamay rin ako. May kamag-anak kami na humingi ng tulong sa kanya noon. Hindi niya binigyan ng sapat na tulong ang pinsan namin na nangungutang para sa asawa niya kahit kaunti lang at nangyari ang hindi inaasahan. Namatay ang asawa ng pinsan namin na yon. Ang galit niya sa amin ang ginamit sa barang at sa pamamagitan nito, nadama namin ang sakit, ang pagkawasak at ang hirap na nakakaapekto sa bawat isa. Para bang sinadya na mapalayo kami ni Edwin at mabaliw ang tiwala namin sa isa't isa. Habang pinapakinggan ko ang paliwanag ng albularyo, dumadaloy sa utak ko ang lahat ng mga nangyari sa bahay. Ang malamig na pag-uusap namin ni Edwin, ang pag-iwas niya sa negosyo at ang mga pagkakataon na halos hindi niya ako pinapansin. Hindi ko alam kung matutuwa ako o magagalit. Parang lahat ng sakit at galit na naramdaman ko ay may dahilan. At yun ang parehong dahilan kung bakit hindi ako makalapit sa kanya. Hindi niya kayang ipakita ang totoo sa akin. Habang sinusulat ko ito, Sir Jupiter, naiisip ko na hindi lang katawan namin ang tinitira ng barang. Sinisira rin ito ang pagkakapatiran, ang tiwala at ang bawat ugnayan na minahal namin. At yun ang rason kung bakit sa gabing yun ramdam ko na kailangang humarap sa katotohanan. Kahit masakit, kahit mahirap, kailangang malaman kung paano maaayos ang lahat bago tuluyang masira ang lahat. Kinagabihan, umuwi ako at nakita ko siyang nakaupo sa sala. Tahimik, nakatingin sa bintana. Hindi niya sinasabi ang nararamdaman pero ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Habang nakatingin sa kanya, iniisip ko ang lahat ng taon na nagtulungan kami. Nagbabantay sa isa't isa at paano niya nagawa ang isang bagay na ganito kagrabe. Ang hindi pagtulong sa pinsan at ang pagbabalik ng galit sa amin. Ramdam ko rin ang kalungkutan at pagkalito sa sarili ko. Hindi ko na pwedeng paligoy-ligoy pa. Kailangan kong harapin ang lahat at masakit man, alam kong ito ang tamang gawin. Dala ko ang bigat ng kaalaman mula sa albularyo. Alam kong simula na ito ng pagbabago, ang paghahanap ng paraan para maayos ang relasyon namin, para maibalik ang tiwala, at para maharap ang atrasong ginawa ni Edwin na pinagmulan ng lahat ng ito. Umupo ako sa tabi niya sa sala. Tahimik lang siya, nakatingin sa bintana at ramdam ko ang bigat sa hangin. Alam ko rin na matagal na siyang may tinatago. Sinimulan kong sabihin sa kanya ang sinabi ng albularyo pero alam kong sa umpisa hindi siya maniniwala. Pero kailangan niyang marinig. Kailangan niyang malaman na hindi basta sakit o malas lang ang nangyayari sa amin. Ang sa tingin ko sa loob niya, alam naman niya ito. Ramdam ko bilang ate niya. Ipinaliwanag ko sa kanya ang detalye. Ang pinsan na humingi ng tulong noon kung paano hindi niya tinulungan ng sapat kahit kaunti lang at ang nangyari pagkatapos. Namatay ang asawa ng pinsan na yon at ayon sa albularyo, yun ang dahilan kung bakit nadamay kami sa barang. Nakatuon ang galit sa kanya pero dahil malapit kami sa isa't isa, nadama ko rin ang sakit.
Tahimik lang siya habang pinapakinggan ako. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Parang bawat salita ko ay kumakapit sa katahimikan sa loob ng bahay. Hindi niya sinabi ang nararamdaman, pero alam kong naiintindihan niya. Unti-unti nabuo sa utak ko ang lahat ng clue sa nakalipas na linggo. Ang kanyang pag-iwas sa negosyo, ang mga gabing tahimik o lasing lang siya, ang malamig niyang tono kahit simpleng tanong lang ang binigay ko. Hindi ito coincidence. Hindi ko siya pinilit magsalita. Alam kong kailangan niyang harapin ang sarili niya at kailangan kong harapin ang katotohanan. Habang nakaupo kami roon, naalala ko ang lahat ng sugat sa katawan ko. Ang buhok na nasuka niya at ang lahat ng palatandaan na sinubukan kong baliwalain. Ngayon naiintindihan ko. May dahilan ang lahat. Hindi lang simpleng malas o sakit. Habang nagkikwento ako, nakikita ko ang pagbabago sa kanya, ang tensyon, ang galit na unti-unting bumabalik, pero may halo rin na pangunawa. Ramdam ko rin ang sarili kong takot at lungkot. Hindi biro ang nalaman ko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na na-realize kong hindi lang kami basta biktima ng kalikasan o pagkakataon. May intensyon, may kasaysayan, at may pinagmulan ng lahat ng nangyayari. Hindi ko alam kung paano siya haharapin pagkatapos nito, pero alam ko ang isang bagay. Kailangan naming magkausap, harapin ang katotohanan at simulan ang paraan para maayos ang relasyon namin. Kahit masakit, kahit mahirap, kailangan ko itong gawin para sa amin. Dala ko ang bigat ng kaalaman mula sa albularyo, alam kong simula na ito ng pagbabago. Ang paghahanap ng paraan para maibalik ang tiwala at pagkakapatiran namin at para maharap ang atrasong ginawa niya na naging dahilan ng lahat. Nakaupo pa rin kami sa sala. Tahimik siya, nakatingin sa bintana at halos hindi gumagalaw. Ramdam ko agad ang bigat ng katahimikan. Pero alam ko rin na matagal na siyang may tinatago. Kinumpirma ko sa sarili ko, hindi ko pwedeng paligoy-ligoy pa, kailangan niyang marinig ang lahat. Edwin, wag mo nang itanggi. Alam ko na. Sabi ko sa mahinang tinig pero may determinasyon. Hindi na tiningnan ang mga mata ko. Bahagyang umiling siya at huminga ng mabigat na parang pinipilit pigilan ang sarili na sumabog sa galit o pagtatanggol. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sinabi ng albularyo. Kung paanong siya ang sentro ng galit, paano nadamay ako bilang kapatid at kung paano ang kamag-anak na humingi ng tulong noon na hindi niya tinulungan ay namatayan ng asawa. Ang galit na iyon ay ginamit sa barang at nakatuon sa aming dalawa kaya nadama namin ang sakit at hirap. Tahimik lang siya pero ramdam ko ang bigat ng bawat hininga niya. Napansin ko ang bawat senyales, ang pag-iling ng ulo, ang bahagyang pag-ikot ng mga daliri sa braso, ang pilit niyang pagpigil sa galit na kumukulo sa loob. Hindi niya kailangan magsalita para malaman ko na alam niya ang totoo. Ang bawat gabi na tahimik sa bahay, ang pag-iwas sa negosyo, ang biglang pagbabago sa mga simpleng gawain. Lahat ay nagpapatunay na hindi lang kwento ang sinasabi ko. Bahagyang inalok ko ang kamay ko sa balikat niya. Ramdam ko ang init ng katawan niya pero mas ramdam ko ang bigat ng pinipigilang damdamin. Ang galit, pagkakasala at kaba. Huminga siya ng malalim at sa katahimikan na yon malinaw sa akin. Alam niya. Ramdam niya at alam kong hindi madali para sa kanya na aminin o ipakita ang lahat. Hindi niya kailangang magsalita. Ang mga kilos niya ay sagot na rin. Sa bawat minuto na lumilipas, naramdaman ko ang tensyon, ang sakit at ang paghihirap na dala ng nakaraang taon. Ang aming mga mata, bagaman hindi nagkakatagpo sa simula, unti-unting nagkakaroon ng koneksyon. Isang malalim na pagkakaunawaan na may mabigat na dahilan. Habang nakaupo kami sa katahimikan ng sala, napagtanto ko na kailangan naming harapin ang nakaraan at ang ginawa niya. Hindi sapat ang simpleng pag-intindi. Kailangan naming ayusin ang relasyon namin, ibalik ang tiwala at unti-unting tanggalin ang galit na nakatali sa aming mga katawan.
Ramdam ko na kahit mahirap, kahit masakit, ito na ang simula ng pagbabago. At sa huling sandali ng gabing yon, habang nakatingin sa bintana at ako ay nakaupo sa tabi niya, alam ko, hindi kami nag-iisa sa sakit na ito. At sa kaalaman na yon, may maliit na liwanag na kahit matagal naming nadama ang distansya, may pagkakataon pa rin bumalik ang pagtitiwala. Dahan-dahan, kasama ang pagpapatawad at pag-unawa. Sir Jupiter, pagkatapos ng gabing kinausap ko si Edwin, akala ko kahit papaano ay gagaan ang loob ko. Pero mas lalo lang bumigat ang lahat. Parang imbis na gumaan, tuluyan kaming binalot ng sumpa. Halos gabi-gabi nilalagnat ako. Hindi na ordinaryong lagnat. Sobrang taas na kahit anong paracetamol bumabalik pa rin. May mga oras na parang naninigas ang mga daliri ko o kaya'y bigla na lang namamaga ang paa na parang tinutusok ng karayom. Sa umaga naman, may mga pasa akong hindi ko alam kung saan galing. Minsan parang may gumagapang sa balat ko, tapos kapag tinitingnan ko, puro pula at gasgas na parang kinamot ng hindi ko maalala kung paano. Si Edwin, akala ko dati matibay siya, pero nakita ko ring unti-unti siyang nadadali. Nahihirapan na siyang huminga minsan. Inuubo na parang may bara sa dibdib at minsan nagsusuka kahit wala namang laman ang tiyan. Ang mas nakakatakot, parang wala na siyang ganang magtrabaho o kahit kumilos, laging pagod, laging nakahiga. At hindi lang katawan namin ang bumigay, pati negosyo. Unti-unting nauubos ang customer. Biglang may mga issue and complaints. Parang lahat ng malas pinatong sa amin. Ang dating maliit na kita, halos wala nang natira. Doon ko naramdaman ang tunay na desperasyon. Ang tanong ko sa sarili, bakit kami? Wala naman kaming ginawang masama. Kung totoo ngang may atraso si Edwin, ganun ba kalaki para parusahan kami ng ganito? Hindi ko na alam kung kakayanin pa namin. Isang gabi habang pareho kaming nakahiga sa sala ng kapatid ko dahil sa hindi ko na rin kayang umakyat sa kwarto, naramdaman kong kailangan ko na talagang kausapin si Edwin ng diretsahan. Ramdam ko rin na siya mismo, kahit hindi nagsasalita ay punong-puno ng iniisip. Tahimik lang kami, pero naramdaman ko na yun na ang tamang oras. Sinabi ko sa kanya kung gaano ako nalilito na sa dami ng dinadamdam namin. Sa hirap ng negosyo, parang hindi na makatarungan na ganito ang parusa sa amin. Pinakikinggan niya ako pero hindi agad sumasagot. Hanggang sa nagsimula siyang magsalita. Sabi niya iniisip niya rin yun. Bakit daw parang kami pa ang kailangang magdusa gayong wala namang kaming kasalanan? Totoo, may lumapit niyang pinsan noon, humihingi ng tulong at di niya natulungan. Pero sa totoo lang, wala rin naman siyang maibibigay. Sapat lang ang kinikita namin para makatawid. Hindi kami mayaman at hindi kami pwedeng maglabas ng pera na wala naman kami. Ramdam ko ang bigat ng tono niya. Para bang gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya. Ipaliwanag na hindi niya ginusto na hindi makapagtulong. Ang tanong niya, kasalanan ba talaga namin kung hindi namin sila natulungan? At doon ko rin naisip ang parehong tanong. Totoo nga naman, hindi naman obligasyon ang palaging mag-abot lalo na kung wala ka rin. Pero bakit ganun? Parang dahil lang doon nagkaroon ng matinding galit na ibinuto sa amin. Para bang pinarusahan kami sa isang kasalanang hindi naman namin tunay na ginawa. Habang nagsasalita siya, nakita ko ang pagkadurog sa mukha niya. Oo, inamin niya na baka dapat kahit papaano ay nagbigay sa noon kahit kaunti lang, pero ang sakit lang isipin na para bang yun na ang naging dahilan ng lahat. Ang sakit, ang pagkasira, ang mga gabing halos hindi na kami makatulog dahil sa takot. Pareho kaming napahinga ng malalim. Wala nang sumunod na salita pero ramdam ko na iisa ang iniisip namin. Hindi kami obligadong magligtas ng iba pero ngayon parang kami naman ang pinarusahan ng sobra-sobra. Kinabukasan matapos ang mahabang gabi ng pag-iisip at paghilamos lang ng luha, nagdesisyon kami.
Kung tama nga ang sabi ng albularyo, kung ang galit ng pinsan namin ang pinagmulan ng lahat, wala na kaming ibang magagawa kundi ibaba ang pride. Kahit gaano kasakit, kahit gaano kami naniniwala na hindi naman namin kasalanan, kailangan naming humarap at mag-sorry. Mahirap para sa amin pareho, lalo na para kay Edwin kasi siya talaga ang tinutukoy. Nakita ko kung gaano siya kabigat, parang may dala siyang sako ng bato habang naglalakad. Hindi na siya nagsalita buong umaga at ako naman pinipilit kong maging matatag kahit ako rin ay halos masira sa kaba at hiya. Pagdating namin sa bahay ng pinsan, parang bumigat ang katawan ko. Mula pa lang sa gate, ramdam ko na ang init ng mga mata nila. Hindi pa man kami nakakalapit, alam ko na. Galit pa rin sila, lalo na nung lumabas si pinsan. Hindi niya kami binati, tumayo lang siya sa tapat ng pinto, nakapamewang malamig ang tingin. Ako na ang naunang nagsalita. Humingi ako ng tawad sa nangyari. Sinabi ko na hindi namin ginusto, na kung nakatulong lang kami noon sana hindi na uwi sa ganito. Ang boses ko nanginginig hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa sakit na ibinababa ko ang sarili ko sa harap ng taong alam kong may matinding kalit. Si Edwin, tahimik lang sa umpisa. Pero kalaunan narinig ko rin siyang humingi ng tawad. Hindi malakas, hindi buo pero malinaw. Para bang kinain niya ang lahat ng pride na meron siya. Sinabi niya na alam niyang nagkamali siya at kung may paraan sana para maibalik ang lahat, gagawin niya. Pero ang pinakamasakit, Sir Jupiter, ay ang naging sagot ng pinsan namin. Hindi niya tinanggap ang sorry. Diretso nang sinabi na huli na ang lahat. Ang asawa niya, patay na at walang halaga ang mga salita namin. Sabi pa niya kung hindi kami nagdamot noon, baka hindi siya nagkaroon ng dahilan para gawin ang ginawa niya. Parang sumabog ang dibdib ko sa narinig kong yun. Hindi siya nag-deny. Diretsong sinabi niya na oo, pinabarang niya kami at para sa kanya yun ang hustisya. Hustisya raw na dapat maramdaman din namin ang sakit na dinanas niya. Hustisya raw na kahit wala kaming obligasyon, may pananagutan pa rin kami bilang pamilya. Nakatayo lang ako roon. Hindi makagalaw habang si Edwin nakatungo lang parang wala nang natirang lakas. Sa isip ko gusto kong sumigaw na unfair na hindi tama pero wala na ring saysay. Lahat ng salita mauuwi lang sa isa. Huli na. Umalis kami doon na mas mabigat pa ang pakiramdam kaysa nung dumating kami. Humingi kami ng tawad, ibinaba ang aming pride, pero wala pala talagang kapatawaran. Doon ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng hopelessness. Pag-uwi namin galing sa bahay ng pinsan, halos hindi na kami nag-usap ni Edwin. Pareho kaming tahimik sa biyahe at ang ingay lang ng jeep ang sumasabay sa bigat na dala namin. Pakiramdam ko bawat pag-ikot ng gulong ay parang pagtulak palayo sa kahit anong pag-asa. Pagdating sa bahay, diretsong humiga si Edwin sa kama. Hindi siya nagbihis, hindi siya kumain, hindi siya uminom ng tubig. Parang naubos lahat ng lakas niya. Ako naman naupo lang sa gilid ng lamesa, nakatingin sa mga gamit na nakakalat, mga damit na hindi nalalabhan, mga produkto sa live selling na hindi na ibenta at ang cellphone kung wala ng battery. Lahat parang patunay ng pagkawasak ng buhay namin. Habang nakaupo ako, naramdaman ko na unti-unting sumasakit ang sikmura ko at hindi lang ito basta sakit ng katawan kundi parang kumikirot ang loob ko dahil sa sinabi ng pinsan namin. Hindi ko matanggap na kahit anong gawin namin, kahit magpakumbaba, humingi ng tawad, ibaba ang pride. Wala na palang saysay. Sa kanya, sapat na dahilan ng pagkamatay ng asawa niya para ituring kaming kaaway. Sir Jupiter, doon ko rin naisip, bakit ganun? Hindi naman kami mayaman, hindi rin kami madamot. Totoo, hindi nakatulong si Edwin noon, pero hindi rin naman siya ng abuso. Sakto lang kami sa buhay at hirap din. Kaya bakit parang kami ang pinili nilang parusahan? Para bang kinuha lahat ng galit nila at sa amin ibinuhos? Mula ng araw na yon, ramdam ko ang bilis ng paglala ng katawan namin. Si Edwin mas madalas nang hindi makabangon, madalas na rin siyang nilalagnat at halos wala nang ganang kumain. Ako naman bawat hinga ko may bigat, parang may nakadagan sa dibdib ko.
Kahit magpahinga ako, parang walang epekto at lalo akong bumibigat. Lalo akong nanghihina. Sa gitna ng lahat ng iyon, unti-unti ring lumalayo ang loob namin sa isa't isa. Hindi na kami nagkikwentuhan. Hindi na kami nagtutulungan. Kung may sinasabi man ako kay Edwin, tangulang o iling ang sagot niya. At kapag siya naman, tahimik lang ako, hindi dahil wala kaming gustong sabihin, kundi dahil pareho kaming pagod na. Wala nang natirang lakas para magpaliwanag o magalit. Gabi-gabi nahihiga ako pero hindi makatulog. Iniisip ko lagi kung may paraan pa para mabawi ang lahat. Pero sa bawat alaala ng mga salitang binitiwan ng pinsan namin, bumabalik ang bigat. Wala na, para bang tinatakan na ang kapalaran namin na kahit anong gawin namin, hindi kami makakawala sa sumpa. Naalala ko pa isang gabi habang nakahiga ako, narinig ko si Edwin na umuubo ng sunod-sunod. Gusto ko sanang tumulong pero hindi ko na magawa. Pakiramdam ko pati puso ko tinanggalan na ng lakas. Tumagilid na lang ako, pinikit ang mata at hinayaan siyang magdusa mag-isa. Doon ko naramdaman ang hiwa ng hopelessness. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil unti-unti na rin sinisira ng barang ang pagmamahalan at pagtutulungan naming magkapatid. Wala na kaming laban. Wala na kaming magagawa at yun ang pinakamasakit tanggapin. Kinabukasan, nagising ako sa mahina at paulit-ulit na tunog ng tubig mula sa lababo. Si Mara, asawa ni Edwin, naghuhugas ng pinggan. Mabagal ang galaw niya, nanginginig ang kamay at kahit isang pinggan lang ang hinuhugasan, para bang araw na siyang pagod. Tahimik lang siya, halos hindi humihinga, para bang ayaw makagising ng kahit sino. Sa sulok ng sala nakaupo si Ellie, anak nila. Wala siyang laruan sa harap, walang TV na bukas, nakatitig lang sa sahig. Maputla ang mukha, nangingitim ang ilalim ng mata at may mga sandaling parang tinitingnan niya ang isang sulok ng kwarto na walang laman. Minsan napapahawak siya sa dibdib niya tapos biglang umiiyak ng walang dahilan. Mama, nandyan na naman siya. Minsan nasabi ni Ellie habang nakatingin sa may pinto ng kwarto. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero hindi na ako nagtatanong. Wala na rin akong lakas. Si Mara nakatingin lang din at pinipigilan ang luha. Lumipas ang mga araw, lalo lang lumubha si Edwin. Halos hindi na makabangon. Kapag sinusubukan niyang tumayo, para siyang hinihila ng sahig. Nilalagnat siya gabi-gabi tapos sa umaga pawis na parang may kinakatakutang panaginip. Minsan naririnig ko siyang nagsasalita mag-isa sa dilim, mahinang boses parang nakikiusap. Nanay, tama na. Sabi niya minsan, halos pabulong, wala naman kaming magulang. Ang bahay, nag-iba ang amoy. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, pero parang pinaghalong langis at nabubulok na dahon. May mga yabag na naririnig sa labas kahit 2:00 ng madaling araw. Tuwing sisilip ako, tahimik lang. Pero ramdam kong may nakatayo roon, hindi lang nakikita. Dumating isang hapon ang panganay ni Edwin galing sa trabaho. Halata rin ang pagod at takot sa mukha niya. Ate, may naririnig akong sabi-sabi sa labas. Sabi nila binabarang daw talaga kayo. Bulong niya. Hindi ako nakakibo. Tumingin lang ako kay Mara pero umiwas siya ng tingin. Simula noon halos wala nang lumalapit sa bahay namin. Pati mga kapitbahay biglang nagkakanda-iwas. Kapag dumadaan ako sa tindahan, napapansin kong bumabagal ang usapan nila. Wala nang gustong tumulong. Parang may tatak na kami. Isang gabi narinig namin ang tunog ng mga kaldero sa kusina. Akala ko pusa, pero nung sinilip ko, tahimik. Nakasalansan lang lahat pero parang may nag-alis ng isang plato. Pagbalik ko sa kwarto, nakita ko si Ellie na umiiyak. Nilapitan siya ni Mara pero nanigas ang katawan ng bata. Malamig ang kamay at nang idilat ang mata. Pula. Dinala namin sa ospital pero sabi ng doktor walang problema. Normal lang. Pero ramdam kong hindi yun totoo. Pag-uwi namin sabay kaming nagdasal. Ako,
Si Edwin, si Mara at si Ellie, sabay-sabay naming binigkas ang ama namin pero bago kami matapos biglang pumutok ang bumbilya sa kisame. Walang nagsalita. Tahimik lang kami pero sa gitna ng dilim ramdam kong may nakatayo sa tabi ko. Malamig ang hangin at sa tenga ko may bumulong, pamilyar, babae, pabulong, parang may ngiti sa dulo ng salita. Hindi pa tapos. Matapos ang gabing yon, pinilit ni Edwin na umalis muna sina Mara at Ellie. Ayaw ni Mara noong una pero nagkasakit si Ellie. Nilagnat ng walang paliwanag. Umiiyak tuwing gabi at ayaw nang tumabi sa ama. Baka mas mabuti kung sa nanay mo muna kayo, sabi ni Edwin noon habang pilit itinatago ang panghihina. Alam kong mahirap yun sa kanya pero wala siyang ibang maisip. Gusto niyang iligtas ang anak kahit siya na lang ang maiwan. Kaya nang sumakay si Mara at Ellie sa tricycle, tumingin lang siya sa kanila. Walang salita pero halata sa mata niya na baka yun na ang huling beses na makikita niya ang anak niya nang ganun. Buhay, kalmado, normal. Pagkatapos nilang umalis, naging tahimik ang bahay. Ibang klase ang katahimikan, Sir Jupiter. Parang hindi lang kawalan ng tunog kundi parang pinipigilan ng hangin ang paghinga mo. Magdamag akong nakahiga pero gising. Naririnig ang bawat tunog, ang pagtulo ng tubig sa gripo, ang ugong ng kuryente at minsan, ang mahinang yabag na parang may naglalakad sa sala. Hindi ako agad tumingin. Alam kong wala namang dapat nandoon pero may kung anong pakiramdam na hindi na kami dalawa lang ni Edwin sa bahay. Kinabukasan nakita kong gising pa rin si Edwin. Hindi siya kumain, hindi rin lumabas ng kwarto. Nakaupo lang sa gilid ng kama. Nakayuko at parang may pinapakinggan. Sa umpisa akala ko nagdadasal pero habang papalapit ako narinig ko ang boses niya mahina, parang may sinasagot. Oo, nandito siya. Sabi niya minsan halos pabulong at hindi ko alam kung kanino siya nagsasalita. Sa gabi nagising ako sa tunog ng duyan. Wala naman kaming bata sa bahay pero marahan iyong gumagalaw sa sala, sabay ang langit-ngit ng lubid. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin pero lumabas ako ng kwarto at doon ko nakita ang duyan na umaalog kahit walang hangin. May mga patak sa sahig na parang langis, amoy lupa, amoy nabubulok. Tumigil ako sa tapat nito at hindi ako makasigaw, hindi ako makagalaw. Tinawag ko si Edwin pero wala siyang tugon. Pagpasok ko sa kwarto nakaupo siya sa sahig nakatitig sa kisame. Walang ilaw pero maliwanag ang mata niya, parang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Mama, bulong niya. Mahinahon, parang bata, wala namang kaming magulang. Lumapit ako para hawakan siya pero biglang pumutok ang ilaw sa kisame. Isang malakas na tunog sabay itinulak ako ng malamig na hangin na parang hangin sa sementeryo. Nang magbalik ang liwanag nakita kong nakaupo siya sa sala, hawak ang duyan, nakangiti pero may dugo sa kamay niya. Ang sahig basa ng itim na likido, sa gilid ng paningin ko may nakatayong babae. Mahaba ang buhok, nakayuko, nakatingin sa amin at hindi ko na nakita ang mukha pero alam kong siya yun. Tumakbo ako palabas pero bago ko marating ang pinto may boses na tumawag mula sa loob. Malamig, pamilyar at mahinahon. Huwag mo silang iwan. Paglingon ko sarado na ang pinto at sa likod ng kahoy maririnig mo lang ang mahinang pag-ugoy ng duyan. Mabagal, paulit-ulit. Parang hindi na matatapos. Sir Jupiter, kinabukasan matapos ang gabing yon nanatiling tahimik ang bahay. Si Edwin nakaupo pa rin sa sala, walang imik, walang galaw, parang nagising pero hindi ganap. Magdamag akong nagbantay sa kanya. Hindi ko rin alam kung may tulog pa ba ako. Bawat hinga niya mabagal, bawat galaw niya parang laging may kabig. Ilang araw kaming ganoon. Walang ganang kumain, walang ganang magsalita. Si Mara at si Ellie pinauwi muna ni Edwin sa bahay ng biyenan. Hindi raw niya gustong madamay pa sila at ayaw naman ni Mara noong una pero wala na siyang nagawa. Gusto ni Edwin na may kasama ako at gusto rin niyang matapos kung anuman ang sinimulan dito.
Pagkaalis nila, lalong naging mabigat ang paligid. Tahimik pero hindi payapa. May mga gabing bigla kong naaamoy ulit yung langis. May mga umuugong sa dingding. Parang kuliglig pero may tono ng iyak. Si Edwin gising lagi sa gabi. Hindi ko alam kung nagdadasal siya o kinakausap ang hangin. Minsan napapansin kong nakatitig siya sa duyan sa sala, yung dating pinaglalaruan ni Ellie. Mahina lang ang galaw pero hindi ko alam kung ako ba ang gumagalaw o may iba. Pagdating ng 3 gabi, sumama ang pakiramdam ni Edwin. Nilagnat siya at halos hindi na tumutugon. Dinala ko siya sa ospital kinaumagahan at sabi ng doktor pagod lang daw, sobrang stress. Pero habang tinitingnan ko ang mukha niya, alam kong hindi lang pagod yun. Parang may tinanggal sa kanya. Isang bigat na matagal niyang pinasan. Pag-uwi namin, kakaibang katahimikan ang bumungad. Ang amoy ng langis ay nawala. Ang duyan ay hindi na gumagalaw. Si Edwin huminga ng malalim bago pumikit. At mula noon, hindi na siya nagising muli. Wala nang sigaw, wala nang ubo, wala nang bulong. Tahimik na lang. Sabi ng doktor, cardiac arrest daw. Pero para sa akin, parang bumitaw lang siya at parang pinayagan na siya. Sa mga araw na sumunod, si Mara ay madalas nasa tabi ko. Tahimik din siya. Hindi namin kailangang pag-usapan. Lahat ng dapat naming maramdaman naroon na. Si Ellie naman, minsan kong narinig habang naglalaro sa sala, marahang hinahaplos ang duyan. Mahina lang ang boses niya. Pero malinaw. Para siyang nagpasalamat. Ngayon habang sinusulat ko ito, naririnig ko ang ulan sa labas. Ang bahay ay tahimik ulit. Pero hindi na mabigat. Parang natapos na ang isang mahabang gabi. Kung totoo man ang barang o kung may espiritu mang kumapit sa amin, hindi ko na hinahangad malaman. Ang sigurado lang ako, may mga bagay talagang hindi napapawi ng gamot o dasal. Maliban na lang kung kusang bitawan ng puso. At kung may natutunan ako sa lahat ng ito, Sir Jupiter, siguro ito yun. Hindi lahat ng kababalaghan ay parusa. Minsan, isa lang itong paraan ng paghingi ng tawad. Mula sa mga matagal nang hindi natin pinatawad. Rona. Marami sa atin ang naniniwala sa barang, sa sumpa, sa mga galit na bumabalik sa atin kapag hindi tayo nakatulong o nakabawi. Pero minsan, nakakaligtaan nating isipin, hindi ba mas malakas pa rin ang galit at sama ng loob ng taong matagal nang hindi pinapakinggan? Si Edwin, si Rona at ang pamilya nila, hindi na siguro malalaman kung sino talaga ang nagpadala ng sumpa. Pero sa huli, parang ang mas malinaw ay yung pagkapit nila sa isa't isa kahit wala na silang lakas. At doon mo marirealize, hindi lahat ng kababalaghan dapat labanan. Minsan, kailangan mo lang itong tanggapin bilang paraan ng pagtatapos. Sa mga nakikinig ngayon, kung may mga taong matagal niyong di napapatawad, baka ito na yung panahon. Kasi minsan, hindi mga kulam o barang ang nagpapabigat sa atin, kundi yung mga hindi natin mabitawang sama ng loob. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. At ito ang Sityo Bangungot. Magandang gabi.